tayo dito sa Pilipinas. Hindi rin nagbabaka sakali ang mga taga Bicol sa posibleng hagupit ng Bagyong Pablo. Ngayon pa lang naka-alerto na ang kanilang mga rescue teams at nakahanda na rin ang daan-daang mga evacuation center doon. Nakatutok ko ngayon mula sa lalawigan ng Sorsogon, si Trisha Sabra. Trisha. Mike, maghapong naging mainit ang panahon dito sa Sorsogon at sa kabuoang Bicol Region pero hindi ito naging dahilan para maging kampante ang mga Bicolano sa banta ng Bagyong Pablo. Ito lang, malayo sa Sorsogon. Pero pag nahit niya ang hinatuan, igita natin yung 700. Abot tayo. Worst case scenario ang pinaghahandaan ng Sorsogon. Kahit trik ang araw, inalerto na ang rescue team. Pwedeng tamaan yung hinatuan based on pag-asa. So, kung dumating man din sa punto na yon, since na 700 kilometers ang diameter niya, yung ulan ang actually na isa namin na concern. Kasi malakas ang ulan na dala ni Pablo. At the same time, sabi nga ng pag-asa that is heavy to intense. So, dito sa area namin, possible ang flash flood and landslide. Sa 541 na barangay sa Sorsogon, 256 ang flood prone. Mahigit 700,000 individual daw ang maaaring maapektuhan. Kaya sa buong Sorsogon, tukoy na ang 1,077 evacuation centers. Sa Irosin, Sorsogon, handa na ang mga multicab gaya nito at truck para magsakay ng evacuees, maging ang handheld radios para mabilis maiparating ang mensahe sa bawat barangay. Bawat isang barangay, mayroong kanya-kanyang plano. Kasi ang vulnerability ng aming mga barangay ay iba-iba. Merong vulnerable sa flood, sa explosion, eruption, and then lahar flow. Bukod sa rescue equipment, nakahanda na rin ang bigas at sardinas na relief goods, pati face masks sakaling mag-alboroto rin ang kalapit na bulkang Bulusan kahit sa ngayon walang nakataas na alert level. Sa Camarines Sur naman, sinubukan ng gamitin ng mga rescue team ang kanilang improvised rescue boats na gawa sa fiberglass at dinisenyo para sa makikipot na eskinita. Samantala, matapos suspindihin ang mga biyahe papuntang Samar kaninang umaga, pinayagan na muli ng Coast Guard Bicol Region ang biyahe ng mga sasakyang pandagat papuntang Samar at Masbate matapos magbago ang direksyon ng bagyo. Mike, ayon sa mga otoridad dito, di bali na raw sa mga ganitong pagkakataon na maghanda at hindi mapakinabangan ang kanila pinaghandaan kaysa naman magpakakampante at magsisi bandang huli. Kaya naman mananatili raw silang nakaantabay at nakaalerto hanggat hindi nawawala ang banta ng bagyo sa kanilang lugar. Mike? Maraming salamat, Trisha Sabra.